Kayo mga politikong mga ipokrito. Ang tagal mo na naging leader ng sugal. Puro illegal ka. Hindi ka na ba titigil? Munti ka na nga mamatay eh. Ultimo yung bayan mo, wala ka nang kaya, wala nga tumataya na sa mga illegal gambling mo. Kung hindi yung bayan mo, natakot na sa'yo. Pinapapatay mo mga tao dyan pag hindi kayo iboboto. Hindi ka ba naaawa sa mga tao? Hindi ka nga nagbabayad ng tax mo eh. Pati nga sa pagkor, magbabayad ka, hulugan pa. Saksakan ng bilyon-bilyon pera ang kapal na mukha mo. Hindi ka ba naaawa sa dami ng tinutulungan natin? Sa loob ng ilang taong kayong may hawak ng gaming na to, hindi ka ba titigil? Yung mga politikong naninira naman dito, narinig nyo na lahat ang ginagawa kong tulong. Narinig nyo na kung ano ang motibo natin na tumulong sa tao. Wala akong pakialam mas yung maubos ang pera namin dito. Yung mga naninira sa amin dito, bakit hindi nyo tinitignan nyo yung mga maliit na kasalanan ng sugal? Bakit hindi nyo tignan yung isang macro na naitutulong nito? Talaga naman ang sugal, hindi man maiiwasan yan eh. Lahat ng moderate, ayos. Lahat ng sobra, masama. Maski kumain ka ng konti, masaya yan. Pag kumain ka ng marami, patay ka. Uminom ka ng gamot para gumaling, tama. Uminom ka ng saksakan ng marami, adik ka na. Ba't hindi nyo ba matanggap ng ganyan? Kayo mga politiko naman, puro sinasabi nyo plataforma. Mananalo kayo, tatabo kayo ulit, plataforma. Bakit hindi nyo ilatag kung ano nagawa nyo? Yung nagawa nyo ang ilabas nyo, hindi plataforma. Ayoko lang magsalita ikaw pag hindi ka tumigil ng paninira sa akin, ha? Alam nyo naman kung sino ka. Meron akong pinangahawakan sa'yo. Pag ako nagsalita, maniwala ka sa akin. Meron akong pinangahawakan sa'yo pag hindi ka tumigil. Okay? O yun lang, kayo mga nakikinig. Napakalinis ng intensyon ng aming kumpanya at ang aming pamilya. Kung pwede lang, tignan niyo yung magandang side. So sana kilabutan kayo. Okay? Hindi namin ginawa to para gumawa ng pera. Okay? We're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So, we have to know what he knows. Para daw, mapatawad ka niya, ay gusto niya ay magpa-interview ka o at least sabihin mo o bawiin mo na hindi daw siya miyembro, yung pag-link mo sa kanya dito sa Alpha Group. So ang tanong ko sa iyo ngayon, Don, babawiin mo ba ito? Bakit ko babawiin? Una, wala naman akong kasalanan sa kanya. Para saan? Para daw doon sa pag-link mo doon sa tinatawag na Alpha Group. Dahil hindi daw siya, ang sabi niya, hindi daw siya bahagi nitong Alpha Group. Katulad ng sinabi ko, yung isang seat ng Alpha, tatlo yan sila, naghati-hati dyan. Si Lito Gira at saka si Bernie Tacoy. Kaso lang, ito si General Estomo, lubog to. Pag ibig sabihin ng lubog, wala siyang pangalan. Alam niya yan, term ng pulis yan na lubog. So, ikaw, you're stressing and you're still confirming na ito pong si General Estomo ay parte ng Alpha? Yes. Kasama siya sa Alpha talaga. Dahil katulad ng sinabi niya na hindi daw kami magkakilala. Nung panahon ng Colonel pa siya noon, si Lito Gira, ang ano niya, yung tao niya. Gawa ng nung sa panahon ng Meridian, yung waiting kung tawagin ni Mr. Atungang, kilala ko na siya dyan. Okay. At paano kayo nagkakilala noon? Nung colonel pa lamang siya?
Dahil yan, isa yan sila sa tinatawagan ni na Mr. Atong Ang, pag halimbawa may mga pinapahuli, ang inuutosan itong si Lito Gira. Kaya doon pa lang, naririnig ko na yung pangalan niya. So, para malinaw, Dondon, ano yung connection again ni Lito Guerra at nitong si General Estomo na colonel noon nung sinasabi mo nga na nakilala mo siya? Dahil si Lito Gira, yan talaga ang parang bagman ng lahat noon. Dahil yan si Lito Gira, siya ang inuutosan ni Mr. Atong Ang pag halimbawa may pinapahuli na illegal, na bukes. Yan, doon ko nakilala yan, si Lito Gira, sa Pangasinan at nababanggit na yung pangalan niya. Sa Meridian pa lang, alam niya yan. Ang sabi ni General Estomo, dahil nagpa-interview na nga siya kahapon, wala daw siyang kinalaman dito sa mga missing sabungeros. Sabi pa nga niya, nung nangyari daw ito, RD, Regional Director daw siya ng Bicol, at yung mga nako-connect dito sa missing sabungeros ay apparently mga police ng taga Calabarzon. Kaya't napaka-imposible daw na parang yung iyong paratang laban sa kanya. Katulad ng sinabi ko, wala talaga siyang alam sa missing sabungero. Pero membro siya ng ALPA. Sa isang team, 3 sila yan. Lubog lang siya. Gawa ng active siya na pulis eh. Alam yan ni Bernita Koy, alam yan ni Kuya Lito. Alam yan. Opo. Alam niya yan. So, Ngayon, sa sinabi niyang hindi niya alam yung sa totoo lang, nung January 28, 2023, nagpa-derby yan sa loob mismo sa farm ni Lito Gira. May entry ako dyan, sinalihan ko pa siya. Paano niya sabihin? Dahil wala siyang alam sa sabong. so Una, bakit mayroon siyang betting station? Inamin niya rin, sa bibig niya rin niya nanggaling na mayroon siyang betting station. Pangalawa, sinabi niya na hindi sila magkakilala ni Mr. Atong Ang. Kung hindi kakilala, bakit ka bigyan ng betting station? Yun lang ang unang tanong ko sa kanya. saan yung betting station niya, Dondon, na sinasabi mo? Katulad ng mga pinanood ko lang kasi, yung interview niya kaninang umaga kay Katunyeng, pati dyan yata sa inyo, nagpapa-interview siya, sinabi niya mismo na nagkaroon siya ng betting station. Kaya naman na sinagot ko lang ito dahil nakikita ko parang defense counsel na siya ni Mr. Atong Ang. Subukan nyo panoorin yung mga interview niya. Napanood ko na. Ngayon, sinabi niya na hindi niya kilala si Mr. Atong Ang. Ngayon, bakit mo nasabi na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang? Bakit mo sinasabi na si Mr. Atong Ang mabait, walang ginawang kalokohan? Saan kayo maniniwala? Ako na halos araw-araw kasama ni Mr. Atong Ang within 16 years? O siya na tinatawagan lang? O inuutosan na ganito ang gagawin? Pangalawa, nagpakita siya ng certification. Na yung certification na yan galing sa Pitmaster Foundation. Opo. Samantala, ang may-ari ng Pitmaster ay si Lakiit na pagmamay-ari ni Atong Ang na pinangalan doon sa anak ni Engineer Celso Salazar. Yung Pitmaster Foundation na sinasabi mo, Dondon, yun yung papel na nakasulat doon na wala siyang kinalaman. Yes, yung galing kay Attorney Caroline Cruz. Na walang kinalaman, yung nakasulat doon, yung supposedly walang kinalaman si General Estomo. Wala siyang kinalaman doon Yeah. sa Pitmaster Foundation na yan. So, okay. So, clear po kayo. Malinaw po sa inyong salaysay ngayon na wala siyang kinalaman sa missing sabungeros pero talagang parte siya ng Alpha. Pero lubog. Yes, yun po yung inyong membro ginagamit siya. na salita. Yes. Lubog po siya. Yes. Dito sa dalawang personalidad na inyong binabanggit, si Guerra at yung isa pa. Yes, si Bernie Takoy. Takoy. Ngayon, oo. Sinabi ko nga, ulitin ko, nung January 28, 2023, nagpa-derby yan mismo doon sa loob ng farm ni Lito Gira. Ngayon, isa ako, may entry ako doon. Sabi nga ng handler ko, boss, bawal mag-video dito. Gawa may isang general na nandito.
Pero napicturean niya ng handler ko, yung farm at saka yung bahay. At saka yung resort, nandun, nakarating din ako dyan, yung sa Indang. I see. Don, nung nag-file ka ng reklamo no, sa Napolcom, parang ang lumalabas kasi, ang sinama mo doon is about 12 police, 2 colonel, 1 major, tapos 9 na non-commissioned personnel. Nung Yes. nakausap ko po ang Napolcom noong isang araw, dahil nga nung nagka-interview ka doon, di ba, yun nga, nagpakita ka na nga ng mukha noon na Yes, doon ka nagbigay ng itong mga pangalan pa tulad ni General Estomo. Ang tanong ko, magkakaroon ka ba ng supplemental complaint o meron ka bang plano na dagdagan pa itong mga pangalan sa iyong complaint katulad ni General Estomo? Yes, katulad nung sinabi ko, marami kasi yan sila na pulis. Yung iba kasi dyan, mukha ko lang nakilala yung mga yan. Pero involved talaga sila. Katulad nung yung grupo nung mga pulis na pinakasuhan ko dyan, mayroon akong kapatunayan na lahat yung mga yan, may mga tato yan sa batok. And ano yung tattoo? Yung Arcangel. Actually, hindi nila may deny sa akin dyan dahil yung iba nagpabura na. Dahil alam nila, nagagamitin ko at mayroon din ako niyan. Kasama rin ako sa tinatuan ng mga yan. So meron kang tattoo? Ikaw din? Yes. At hindi mo Yes, pa yes. pinapatanggal? Yes, ba't ko ipapatanggal? E di nahahalatang gumagawa lang ako ng kwento. Don, so may plano kang mag-file ng supplemental complaint dito sa Napolcom? Yes, nag-aanda lang yung abogado ko. At dito sa supplemental complaint, anong masasabi mo sa amin hinggil sa anong ilalaman o sino pang isasama dito sa complaint na ito? Sa ngayon, Pinke, pasensya na, medyo confidential muna to at ayaw ko na muna dagdagan yung mga magagalit sa akin. Opo. Pero alam naman ng taong bayan yan. Meron ho ba kayong hope o umaasa ka ba na meron pong magko-corroborate pa sa inyong mga sinasabi, sa mga statements na inyong inalaban, sa mga akusasyon? Yes, Pinky. Una pa lang, sinabi niya na sa akin na kwentong barbero raw ako. Ito lang kasimple. Nung sinabi ko yung taalik na doon pinagtapunan, kung kwentong barbero ako, generalisto mo, may matagpuan kayang mga buto dyan? Sige nga. Ngayon, pangalawa, kaya kong patunayan na kasali ka talaga sa Alpha. Kaso lang, sa isang tatlo kayo, naghati-hati dyan. Meron ho kayong plano, sabi mo nga, na mag-file ng supplemental complaint. Ano po? Don, kailan kaya ito? Inaantay ko lang at inaayos ng aking abogado. At sigurado bang kasama dito si General Estomo? Sa ngayon, wala akong babanggitin Okay. katulad ng sinabi ko sa iyo, Pinky. Alright. No? Okay. Let me ask you about this, Don. Meron kasing hearing, hindi ba? Sa July 22? Yes. Okay. Nabanggit na yon ni Go ahead. Nabanggit na? nabanggit na ng DOJ yun na may hearing ako sa 22 sa Manila. Oo, sa Manila RTC. Pero itong magiging hearing kasi na ito, Don, medyo iba. Please correct me if I'm wrong. Dahil ito ngayon ang hearing na ikaw ay parang, ikaw na yung iba doon sa ibang mga respondents. Kasi ikaw na yung parang nagiging whistleblower ngayon. So, para lumalabas, mag-isa ka na versus the 5 others. Tama ba yon? Opo. And how do you feel about that? Anong pakiramdam mo doon na doon sa 6 sa inyo ay sa ngayon mag-isa ka na lang? Well, yung hearing na yan, parang inaano lang yata na mag-ano ako ng sariling attorney dahil hindi na ako pwede doon sa
grupo ni Attorney Santos. Kaya nga, yung hearing na yan, may panibago na akong attorney. Meron na po. Handa na po kayo para sa July 22? Yes, Pinky. Opo. One last question, Don. Yung inyong affidavit, kamusta na po at kailan ito planong i-file sa panel of prosecutors o sa Justice Department? Ito pong criminal complaint. Well, next week, ayos na yan lahat. Siguro malalaman nyo na rin yan. Nung huli kasi tayong nag-usap, sabi mo meron ka pang hinihintay na isang detalye na ayaw mong sabihin sa amin kung ano yung detalye na yon. Ang tanong ko na lang, okay na ba yon? Tapos na ba yon? Yes, katulad ng sinabi ko na end of this month, may papile na talaga yon. Kanina nakita po namin dito si Julie Dondon Patidongan. Nakipag-meeting po ba siya sa inyo? Kasama po niya yung kanyang mga abogado? Maybe. Nagsubmit ka Yeah. ng ticket, sir. In the process. Oh. Sir, ano po yung napag-usapan? Ano po yung na-discuss? Updates. Sir, nag-submit na ba siya ng affidavit? Clarifications and updates. Nag-submit na po ba siya ng affidavit? Aside from yung sinabit sa NAPOLCOM? Hindi, meron pa siya kaming pinag-uusapan na ibang Sir, yung para lang po sa viewers natin, gano'n po ka-importante yung makausap niyo po siya ngayon? Hindi, mahalaga yan kasi siyempre yung demeanor ng witness dapat talaga kabisado namin. And so far, so good. So far, so good. Very reliable siya. Sir, meron na po ba siyang anything na isinabmit sa inyo? Like, Hindi, we're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So, we have to know what he knows. Sir, may mga bago ba siyang sinabi? For example, area kung saan pwede mag-search? Wala. Hindi yan ang pinag-usapan namin. We were talking about some other people who may be involved. And we'll see. Sir, dun po sa other people who may be involved, mga gano'ng karami na po yung tinitignan natin from when we started? Marami na. Mga how many? Maybe more than 30 people. More than 30. What's next, sir? Mag-submit, magpapile na ba na? Na yun na. We're going to the process. Yun ang ating tinatrabaho. Nag-request pa siya, sir, na maging state witness? That's between us muna. Pinag-uusapan pa namin. Sir, Kasi ano yan eh, we have to put everything within the context of the prosecution service. Yun naman papel ng DOJ, di ba? So we're bringing it to that context of the prosecution service where we can help each other. sir, naka-WPP na po ba siya? Hindi pa. Pero the door is always open. The door is always open. Masama po yung lagay ng panahon ngayon. Paano po yung operations pa na ginagawa ng ACT? Hindi, ano muna, hold lang yun. Kasi, yun nga, the weather does not permit us to carry out a good search. So, kaya sinasabi ko 6 months kasi marami talaga tayong bubunuin na conditions para maging complete yung ating search. So today, sir, yung underwater na type operations? Called off muna ngayon. Called off, suspended. Hanap sir yung sa ibang lugar? Hindi, ano pa yan? Kasi marami kaming facts na pinag-aaralan. So we can separate the drug war from the Isabong, but still looking at the intersections where they meet. Marami kami ina-evaluate talaga ngayon na data because that's what it is, you know. It's a history of everything happening for the past so many years. Any updates, sir, sa Japan, wala pa. Yeah, for the past 10 years, siguro, we have to review the universe of facts that are there that we have to take into consideration for us to prepare good cases that can really withstand any test. Sir, may lumutan ng kamag-anak, yung tatlong kinuha sa sementeryo sa Laurel. Wala pa. Ano lang, basta we're also continuing to get the DNA of yung mga nawawalan ng Isabong people. Mga kamag-anak nila, we're also calling on them to come forward so we can put them into the DNA bank that we need. Kasi we're trying to establish a DNA bank so the Isabong victims can be identified properly.
Sir, yung dun sa Laurel na hinubay, ano po ba talaga? Ayun nga, yung nililinaw pa namin kasi nga, we're still trying to get the police report. But I can probably give you a better update next week about that. Sir, other topic, yung ICC kay Senator Bato, may magiging papel ba if Wala ever pa. DOJ na? Hindi ko pa alam eh. Wala pa. Okay.